mothers, unconditional love, one of the themes ng film na to. Well, I wanna ask your personal experience or kahit isang memory lang, personal memory, na you think nagpapatunay sa mother's love since it's Mother's Day a few days from now. Ikaw daw, Tita Ses. Me? Yes, For particularly everyone, you. Naku po, marami akong ehemplo dyan. You know, but this is the short version. Not a lot of people know na it took me 7 years para magkaroon ng anak. Nagkaroon ako ng anak, 35 years old ako. To make the long story short, she was born premature. Marami akong pinagdaanan ng mga medical issues dahil just to have her. Ilang beses na ako na ospital, ilang beses din siyang na ospital. May mga times na, syempre, biro mo, isang buwan na akong araw-araw pupunta mula bahay hanggang ospital. Just so, kasi nasa incubator siya. Just so mahawakan niya lang ako, kinakausap ko, ganyan, biro mo, nakasisaryan ka at lahat. Pero ginagawa mo yun, hindi mo iniisip ang sarili mo, hindi mo iniisip na hirap ka na, pagdating mo doon, puyat ka pa and everything. For me, I think, isa yun sa mga karanasan na hindi ko ipagpapalit. If there's an example about mother's love. Natalie? Okay, also, same question for Miss Nova. Alam niyo, hindi ako nakaranas ng lola. Kasi, she died early. Sabi ng mami ko. So, pero I am a very sentimental person. Hindi man ako nakadanas ng lolo, ng lola, but I have charity works. I'm always sa Home for the Dying Destitute ni Mother Teresa. And these are hundreds of them na mga lolo at lola na iniwan ng mga pamilya. Pag pumapasok ako sa kwarto na yan, kay Mother Teresa Mother Teresa of Calcutta. Yung Home for the Dying Destitute is in malapit sa PLDT, Manila, anyway. So, pumapasok ako doon. Kilala na nila ako. Para akong pumasok sa purgatorio. Dahil sanay na sila sa akin. Pagpasok kong ganon, I embrace and kiss them. Mga 90 years old, 95 years old. Baka may 100 dun na nakaganon lahat. Isipin mo kung mga 100 yan, nakaganon lahat ang kamay. Parang naghanap sila ng pagmamahal, ng pag-ibig, ng yakap. And I go there. Doon ko binubuhos. At ito nararamdaman lang natin, itong pagmamahal na to. If we are prayerful, if we follow Jesus, because that's what Jesus wants, na tayo ay magmahal ng ating kapwa. And siguro it's masabi natin na dinevelop ko yun since I was young. Because wala akong magulang. So, somebody adopted me. Hindi naman masyadong maganda yung aming relationship. Yeah, because of the ugali, kaya nagkataon nandun ako. Pero, hindi ko pinabayaan ang pagdarasal, ang pagiging close sa Diyos. Hanggang sa I became charitable. At ito ang aking napili to love. Because hindi ko naranasan magmahal. At dito naranasan ko. Aktual. Mga may cancer, mga madudungis, mababaho, like that. And sa konting haplos mo lang, feeling nila nasa heaven sila. So it doesn't matter. Kahit na
wala kang magulang, it's okay. Just continue living. Continue to be a good Christian. Magmahal. Yan ang ng Panginoon eh. Magmahal ka sa kapwa. Ganoon. Tayo, may pamilya tayo. Hindi mo pa mamahal. Kasama mo nga sa bahay. Hindi mo mamahal. Ano pa yung hindi mo kaanong-anong? How can you develop that? No? But if you love Jesus, you follow His will. You follow His advice. Then do it. At mararamdaman ninyo how beautiful it is to love. Kahit hindi mo kaano-ano. So yun po ang maikling talambuhay ng buhay ko. Alam mo si Nova, she will never really, unless asked wala masyadong nakakaalam, ito ay isang PayPal awardee. Magagalit to sa akin kasi magkikwento ko tungkol sa kanyang charitable works. Yung only daughter niya kasi nasa Amerika. So, ang pinagkakaabalahan niya bilang nanay ng simbahan nila, all her charity works, kahit sa mga set namin sa pelikula, siya talaga ang official na nagiging nanay na puntahan ng may mga love problems, mga problema sa magulang. Yan ang pagiging nanay ni Nova. Na-witness ko yan. So, yun, dun sa tanong kung paano siya makaka-express ng siya yun. Thank you for sharing. Last, for Fiang na lang, can you also share a personal experience or memory that proves na may, mother's love is Ayan. Dahil wala pa naman po akong anak, no? I-share ko lang po yung sa mami ko and sa lola ko po. Yung mami ko po kasi, very siya eh. Kung paano siya mag-care sa akin, super protective, pero hindi naman po to the point na super taming bawal. She let me enjoy my teenage moments po and my teenage life. So yung mami ko po, very protective, very malambing, and pag alam niyang mali yung isang desisyon na gagawin mo, pipigilan ka po talaga niya. And siguro yung lola ko po kasi, yung nagpalaki sa akin since baby po ako. Kasi yung mami ko nag-OFW po, so napagsapalaran po siya sa ibang bansa. And yung lola ko po nun, aminado po ako na super makulit talaga ako. Gusto lagi nasa labas na bata, naglalaro ng mga kung ano-ano. And nag-promise ako sa lola ko and sa mami ko na one day, I'll make them proud sa akin. Pero yung lola ko po kasi, she died years ago na po. When I was 11, I think. When I was 11. And ngayon po, hindi niya na po na nakikita lahat ng achievements ko. So, sana, yung lola ko po and mommy ko, yung lola ko po in heaven, proud siya sa akin, and sa mommy ko, sana proud siya sa akin sa lahat ng ginagawa ko kasi lahat naman po ng ginagawa ko para sa kanya po ito. Yun po, thank you. Thank you, Fiam. Thank you, Natalie. Gusto na raw simulan ni Sylvia sa... And thank you, Chuk. Tita Nova, yan. Ito ako, nasa kanan mo. Ito. Madilim, Jun, di ka na makikita. Hindi mo ako makita yung kagandahan ko, sayang. Okay. Ito po, Tita Nova, medyo marami na nagtatanong, medyo emotional po yung dating nyo. Bakit parang malungkot po kayo? Malungkot? Hindi, boses nyo lang po yun. Hindi, affected ako. Kasi andito na yung pelikula. Affected nga ako sa dubbing. Okay. So naalala nyo yung during the dubbing, kaya emotional kayo. At saka andun yung matatanda. Love ko yung mga matatanda. Akala tuloy nila may pinagdadaanan kayo. Ay, hindi naman. Kahit na ma-disaster ang buhay ko, I'm always smiling. Pero yun nga, Life goes on. akala rin po, Ang love hindi nawawala. You enjoy life by loving. You love everybody. Wala ako nung sentimental. Nung I love you all. Gusto ko masaya tayo. Pero yun na nga, yung gusto ko masayahan yung mga tatanda. okay. Pero Tita Nova, Tita Ces, Piang,
ang bongga ng ng Nathan Studios, ng Premier Night ng Picnic, in-expect nyo na ganito kalaki. Talagang bibilib ka kala Sylvia, parang talagang ginastosan, di ba? Parang you even have a set. I would say, ginamit siya ng Holy Spirit. Kunin mo yung pelikulang iyan para nang sa ganun maipalabas sa Pilipinas. So there's a mission. She has a mission. We all have a mission. Yun ang tingin ko doon. Yeah, Tita Cesar. Yeah, I believe that as well. One thing about Nathan Films, not because friend ko si Ipyang, not friend, close friend ko si Ipyang, and of course, mga anak niya parang anak ko na rin, si Ria, yan, si Arjo. Alam ko na seryosong producer ang Nathan. Pag nag-uusap kami tungkol sa mga plano ng mga Nathan, nabibilib ako kasi walang takot. Pag sinabi kong walang takot, hindi yung kagad kita yung iniisip na ganito, kailangan kumita ako, kailangan ganyan. Ang palagi nasa bukang bibig, palagi is, magugustuhan ba to? Makakatulong ba ito? Makakaangat ba ito sa industriya? Kaya nga, paano yung punta sa iba't ibang mga bansa? Kasi nag-aaral sila, ano ba ang trend? Ano ba ang pwedeng ibalik dito pag uwi nila? At pag nandito, ano ba yung sa atin ang pwede nilang dalhin doon? In that essence, parang napakaswerte. Kaya natuwa kami ni Nova. Unang-una, masaya kami dalawa pag magkasama kami sa isang proyekto. At for the longest time, pangarap namin yon na naibigay ng Nathan Films. So for that, thank you. Yun ang gusto naming dalawa, magkasama kami palagi. But anyway, kaya masaya kami na nabigyan kami ng pagkakataon ng Nathan because alam natin, di ba dati may sinasabi na, if it's Seiko, it must be good, di ba? Bago na. If it's Nathan, it must be great. Siguro pasalamat din ako talaga kay Ipyang na kami ang napili niya. At happy naman kami ni Ces because we enjoyed what we did dito sa pelikulang ito. Kahit na sikip na yung dibdib namin. Pero kung alam namin makakatulong sa mga Pilipino ang pelikulang ito, why not? Kaya thank you so much, Ian. You're so nice. And not only that, maybe let me take the opportunity ang tagal na namin ni Nova sa pelikula, di ba? Thank you very much, Nathan, for the kind of respect that you've given us in terms of your actors. Not because we're friends, but you're so, kumbaga, may iba kasi, hindi ba, pagkaibigan, kasi kaibigan, ganito, ganyan. Pero yung tiwala. Pero yung tiwala, at saka wala akong masabi in terms of their professionalism, na minsan kasi, hindi ba, hindi naman sa pero pagkaibigan, kaibigan kayo, madaling ka, parang ganoon, hindi sila ganoon. So thank you very much for the respect that you've given us as actors. Yes, 100% yes po. Kasi aside sa sobrang ganda ng movie, madami ka ding lesson na makukuha, madaming realization na sana nagawa ko to nang nabubuhay pa yung lola ko. Na sana nagawa ko tong mga bagay na gusto ng lola ko nang nabubuhay pa siya. Kaya yes, and maraming salamat din po, Miss Sylvia, sa trust na binigay niyo po. And sa Nathan Studio po, maraming salamat po. Ihanda niyo na po yung tissue niyo dahil Dahil good luck. Yes, ihanda niyo na po talaga yung tissue niyo. Yun po. Thank you, Piang. Ito, last question ko, Ivyang, sa mga narinig mo, baka lalo kang mapaiyak ko. Pero hindi, ang tanong ko talaga, kasi sabi mo kanina, nang pinanood mo yung original, naiyak ka na. Nang pinanood mo yung na-dub na siya, mas lalo kang naiyak. Part daw po ng last
mas lalo mong ikinaiyak yung laki ng gastos din kasi dinab siya. Magastos bang mag-dub? Alam mo, well, oo, may extra. Meron kaming, pwede kasi namin ipalabas to ng assist, diba? Hindi mag-dub. Pero, mas gusto namin ng Nathan na mas maiintindihan. Kasi, konti lang tayo siguro yung napapanood, tapos nagbabasa. So, mas gusto namin ng Nathan, lahat maiintindihan, lahat tatago sa puso. And, Diyos ko, yung mga kaibigan kong yan, really nga, walang bayad eh. Yan pag dalawang yan, hindi. Pero sa totoo lang, ang swerte ng Nathan, na si Ate Ces, si Anova, si Fiang, si James, si Kuya Bochi, nang nakuha namin, ang perfect nila sa role nila. Yun lang. Thank you. Thank you, June. Thank you, Sylvia. Can I ask lang, Ria?